Sa isang tahimik na lambak, nakasiksik sa gitna ng malalawak na burol na nililigo sa banayad na liwanag ng umaga, naninirahan ang isang mapagpakumbabang mag-asawa na nagngangalang Menjon at Hana. Ang kanilang maliit na kubo na may bubong na pawid, simple man ngunit puno ng pagmamahalan, ay madalas na umaalingaw sa banayad na tunog ng pang-araw-araw na buhay, kahit na ang kanilang mga aparador ay madalas na walang laman. Sa kabila ng kanilang walang tigil na paggawa mula madaling araw hanggang gabi, ang kanilang kahirapan ay isang nagtatagal na anino, gayunpaman ang puso ni Menjon ay nanatiling bukas at mainit tulad ng sumisikat na araw. Hinarap niya ang bawat bagong araw hindi nang may kawalan ng pag-asa, kundi nang may tahimik na dignidad at hindi natitinag na kabutihan na sumisilay sa kanyang pagod na mga mata. Tuwing umaga, bago pa man lubusang magising ang mundo, ipinapasa ni Menjon ang kanyang palakol at pumupunta sa malalim, bulong-bulungang kagubatan, upang maghanap ng panggatong na ibebenta sa nayon. Ang kagubatan ang kanyang kanlungan at tagapagbigay, isang lugar kung saan nakatayo ang mga sinaunang puno bilang bantay at ang hangin ay umugang sa hindi nakikitang buhay. Alam niya ang mga landas nito na parang likod ng kanyang palad, ang mga nakatagong bukal nito at ang mga lihim nitong liwanag, bawat isa ay patunay sa walang kupas na kagandahan ng kalikasan. Gayunpaman, ngayon, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang tila bumabalot sa pamilyar na mga landas, nagpapahiwatig ng isang bagay na pambihira na naghihintay sa kanya sa kaibuturan nito. Mas malalim kaysa karaniwan, nadatnan ni Menjon ang isang nakatagong kakahuyan, kung saan hirap ang sikat ng araw na tumagos sa makapal na canopy, na nagbibigay sa lugar ng isang nakakatakot na takip silim. Doon, sa gitna ng mga magulong dawag na may tinik at mga bumagsak na sanga, nakita niya ang isang maliit, kakaibang nilalang na nagpupumiglas. Ito ay isang Doka-ebi, isang malikot na espiritu ng kagubatan sa Koreanong alamat. Ang nagliliwanag nitong mga mata na kulay amber ay malawak sa takot, mahigpit na nakasabit sa isang dawag na may tinik, ang maliit nitong sombrerong hugis kabute ay nakatagilid. Ang karaniwang mapaglarong espiritu ay lubos na walang magawa, ang mala-espiritu nitong liwanag ay lumabo dahil sa kanyang kalagayan, at humihingi ng tulong sa maliliit, malulungkot na iyak. Nang walang pag-aatubili, ibinaba ni Menjon ang kanyang palakol at maingat na sinimulang kalagin ang mga dawag na may tinik. Dahan-dahan siyang kumilos. Ang kanyang malalaki, magaspang na daliri ay nakakagulat na banayad, sinisigurong hindi matusok ang pinong, parang balat ng puno na balat ng Doka-ebi. Pinanood siya ng espiritu ng may halong takot at pagkamangha, ang nagliliwanag nitong mga mata ay nakatitig sa bawat galaw niya, walang naramdamang masamang hangarin, tanging dalisay at walang pag-iimbot na layunin. Ito ay isang pasensyoso at mahirap na gawain, isang bagay na nangangailangan ng pusong tunay na malaya sa makasariling hangarin, na sumasalamin sa likas na kabutihan ni Menjon. Nang tuluyan ng makalaya, tumayo ang Doka-ebi, iniinat ang maliit, maliksi nitong mga sanga, ang mala-espiritu nitong liwanag ay bumalik ng may panibagong sigla. Malalim itong yumukod kay Menjon, isang kilos ng malalim na pasasalamat na umalingaw sa sinaunang kakahuyan. Pagkatapos, nang may kislap sa mga mata nitong kulay amber, inabot ng Doka-ebi ang loob ng balabal nitong gawa sa dahon at kumuha ng isang maliit, simpleng palayok na luwad, mapurol at walang ayos sa unang tingin. Ito ay para sa iyong kabutihan, hunin ito sa tinig na parang kaluskus ng dahon. Hindi ka nito hahayaang mga ilangan kailanman, ngunit tandaan, ang mahika nito ay dapat gamitin ng may dalisay na puso. Umuwi si Menjon, ang mahiwagang palayok ay maingat na nakakalong sa kanyang mga braso, ang kanyang puso ay nanatiling umuugong sa kamanghamanghang pangyayari sa araw na iyon. Si Hana, ang kanyang laging matiyagang asawa, ay binati siya ng kanyang karaniwang banayad ng ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka sa paningin ng simpleng, walang disenyong sisidlan. "Ano yan, mahal ko?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aalala. Si Menjon, nang may kislap sa kanyang mata, ay isinalaysay ang kanyang kwento, ngunit si Hana, kahit mahal na mahal niya ito, ay nahirapang maniwala sa kwento ng isang malikot na Doka-ebi at ang mahiwagang regalo nito. Bagamat nagtagal ang paunang pag-aalinlangan ni Hana,
naramdaman ni Manjan ang isang hindi maikakailang paghila patungo sa palayok, isang panloob na katiyakan na totoo ang mga salita ng Doka Ebi. Kinagabihan, habang ang gutom ay kumakalam sa kanilang walang laman na tiyan, si Manjan, nang may panginginig sa pag-asa, ay humawak ng isang butil ng huling pinakamahalagang bigas na kanilang pag-aari. Tiningnan niya si Hana, ang kanyang mga matang kayumanggi ay puno ng nag-aatubiling pag-asa, pagkatapos ay maingat na inihulog ang maliit na butil sa mahiwagang palayok. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang maliit na tahanan, ang hangin ay makapal sa hindi nasambit na mga panalangin at isang marupok, umuusbong na pag-asa. Sa mahabang sandali, walang nangyari. Pagkatapos, isang mahina, mala-espiritu na liwanag ang lumabas mula sa loob ng palayok, na unti-unting lumiliwanag. Isang malambot, kaluskos na tunog ang nagsimula, parang banayad na ulan, at sa lubos na pagkamangha ni Manjan at Hana, isang kaskad ng malinis, puting bigas ang nagsimulang umapaw sa labi ng palayok, patuloy na bumubuhos sa kanilang simpleng mesa. Ang kanilang mga mata, malawak sa hindi makapaniwalang kagalakan, ay nanood habang ang walang laman na ibabaw ay nagiging bundok ng purong pagkain. Pamatak ang luha sa mga mata ni Manjan, hindi lamang mula sa ginhawa, kundi mula sa malalim na pasasalamat sa hindi inaasahang biyaya na ito. Mula ng araw na iyon, ang buhay ni Manjan at Hana ay nagbago, hindi sa labis na karangyan, kundi sa isang kalagayan ng komportableng kasapatan. Ang mahiwagang palayok ay nagbigay sa kanila ng lahat ng kanilang kailangan, mainit na bigas para sa bawat pagkain, bagong damit, at sapat pa upang kumpunihin ang kanilang mapagpakumbabang tahanan. Gayunpaman, hindi sila kailanman nag-imbak, hindi ipinagmalaki ang kanilang bagong yaman. Sa halip, ibinahagi ni Manjan ang labis na bigas sa mga kapitbahay na gutom at tinulungan ang mga nangangailangan, laging inaalala ang mga salita ng Doka Ebi tungkol sa isang dalisay na puso. Namulaklak ang kanilang kabutihan, hindi lamang pinayaman ang kanilang sariling buhay kundi pati na rin ang buong nayon. Ang balita tungkol sa biglaang pagbabago sa kapalaran ni Manjan, gaano man ito kasimple, ay hindi may iwasang umabot sa pandinig ni Master Kim, ang pinakamayaman at pinakakilalang Sekim na tao sa nayon. Si Master Kim, na sanay na minaliit si Manjan, ay nanood ng may lumalaking inggit habang ang tahanan ng mapagpakumbabang magsasaka ay umunlad samantalang ang kanya, bagamat marilag na, ay tila kumupas sa paghahambing. Ang kanyang maliliit, matatalas na mata ay sumingkit, nagniningning sa isang masamang halo ng hinala at kasakiman, hindi maunawaan ang kaunlaran ng walang pandaraya. Nagpasya siyang tuklasin ang sikreto ni Manjan sa anumang halaga. Hindi makayanan ang kanyang matinding pag-uusisa at kasakiman, nagsimulang lihim na obserbahan ni Master Kim si Manjan. Pinanood niya kung paano, nang may lubos na pag-iingat, paminsan-minsan ay inilalabas ni Manjan ang isang maliit, simpleng palayok na luwad mula sa isang nakatagong kompartimento. Nakita niya ang magsasaka na maghulog ng isang barya, o isang maliit na piraso ng tela, upang ang bagay ay dumami ng kahanga-hanga. Ang puso ni Master Kim ay kumabog sa kasakiman, hindi ito ordinaryong kaunlaran. Ito ay mahika, at siya, ang pinakamayamang tao, ay naniniwalang karapat-dapat itong mapasa sa kanya. Nabulgar ang sikreto ng palayok, at ang kapalaran nito ay nakasabit sa alanganin. Dahil sa walang kabusugang kasakiman, bumuo si Master Kim ng isang tuso, kasuklam-suklam na plano. Magnanakawin niya ang mahiwagang palayok. Ginugol niya ang mga araw sa pagpaplano, maingat na inobserbahan ang pang-araw-araw na gawain ni Manjan at Hana, naghihintay ng perpektong pagkakataon upang kumilos. Ang kanyang isip, nakaraniwang abala sa pagbibilang ng kanyang yaman, ay ngayon ay kinain ng mga pananaw ng walang hanggang kayamanan na maaaring ibigay ng palayok sa kanya. Ang kanyang matatalas na mata ay nagniningning ng may masamang determinasyon, kumbinsido na ang mahiwagang bagay na ito ay ang kanyang kapalaran, isang kasangkapan para sa sukdulang kapangyarihan at kayamanan. Sa ilalim ng takip ng gabing walang buwan, gumapang si Master Kim patungo sa mapagpakumbabang tahanan ni Manjan. Ang kanyang malaking katawan ay nakakagulat na palihim sa nakapipighating dilim. Kumilos siya tulad ng anino,
ang kanyang mamahaling hanbok na gawa sa seda ay halos hindi umingay habang pinilit niyang buksan ang isang bintana. Sa loob, ang natutulog na mag-asawa ay walang gulo, ang kanilang mapayapang paghinga ay pumupuno sa tahimik na silid. Nang may pigil hininga, natagpuan ni Master Kim ang nakatagong kabaong, ang kanyang sakim na mga daliri ay humawak sa makinis, palayok na luwad. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang premyo, isang nagtatagumpay ng ngiti sa kanyang mukha, kumbinsido sa kanyang katalinuhan, at lumayo sa dilim ng gabi. Pabalik sa marangyang pag-iisa ng sarili niyang mansyon, halos hindi mapigilan ni Master Kim ang kanyang kagalakan. Inilagay niya ang mahiwagang palayok sa isang sutlang unan, hinahangaan ang simpleng anyo nito, na iniisip na ang mga bundok ng ginto na idudulot nito. Nang may nanginginig na mga kamay, inabot niya ang isang mabigat na gintong barya, pinakintab at nagniningning, isang simbolo ng kanyang kasalukuyang yaman na pinaniniwalaan niyang dadami ng walang hanggan. Ang kanyang puso ay kumabog sa nagngangalit na pag-asa, lubos na walang kamalayan sa nakalimutang babala ng Doka Ebi tungkol sa isang dalisay na puso, naniniwala lamang sa sarili niyang katalinuhan. Nang may pagsabog ng nakakasilaw na gintong liwanag, nagsimulang kumilos ang mahiwagang palayok. Mga gintong barya, kumakalansing at nagniningning, ang sumabog mula sa bibig nito, bumubuhos sa sutlang unan, pagkatapos ay sa mesa, at sa wakas, sa sahig. Sumigaw si Master Kim sa baliw na kagalakan, ang kanyang mga mata ay kasing laki ng platito, lubos na kinain ng dami ng yaman. Tumawa siya, gamulong sa kumikinang na tambak, lubos na nabalutan ng kanyang gintong panaginip. Ang palayok, walang pagod at walang tigil, ay nagpatuloy sa kamanghamanghang pagbuhos nito, pinupuno ang silid ng halos nakakasakal na dami ng kayamanan. Gayunpaman, habang napupuno ang silid hanggang sa punto ng pagsabog, isang nakakatakot na katotohanan ang sumagi sa isip ni Master Kim, hindi niya ito mapigilan. Patuloy ang pagdating ng ginto, itinutulak ang mga dingding, nagbabantang ibaon siya. Tigil! Tigil, gunggong, sigaw niya, desperadong sinubukang utusan ang walang buhay na palayok. Sa kanyang nagmamadaling pagtatangka na takpan ang bibig ng palayok, o marahil upang kunin lamang ang isang partikular na malaking barya, nadapa si Master Kim sa lumalaking tumpok ng ginto. Nang may takot na ungol, siya ay nadulas, bumulusok ng patiwarik sa mahiwagang palayok, nilamon ng malalim na kailaliman nito. Sa isang nakakakabang sandali, tahimik ang silid, maliban sa walang humpay na kalansing ng mga gintong barya. Pagkatapos, sa halip na ginto, isang bagay na mas kamangha-mangha, at sa totoo lang, katawa-tawa, ang nagsimulang lumabas mula sa kaibuturan ng palayok. Una, isang binti, pagkatapos ay isang braso, pagkatapos ay isang buong, naguguluhang si Master Kim ang lumabas ng patid-patid, ang kanyang mamahaling hanbok ay gusot at ang kanyang mga mata ay malawak sa pagkalito. Bago pa man siya makakilos, sumunod ang isa pang Master Kim, pagkatapos ay isa pa, at isa pa. Ang palayok, na totoo sa kanyang kalikasan, ay ngayon ay dumarami ang anumang ilalagay dito, sa kasong ito, isang tila walang katapusang supply ng mga sakim na Master Kim, bawat isa ay kasing palalo at kasing gulo ng nauna. Ang kaguluhan sa mansyon ni Master Kim ay di nagtagal ay kumalat sa nayon. Ang mga taga-nayon, na nagising sa kakaibang mga tunog, ay sumilip sa kanyang ari-arian, lubos na nagulat sa tanawin ng di mabilang na Master Kim na nagtatalo, nag-aaway, at nagkakatisyaran sa isa't isa sa gitna ng literal na bundok ng ginto. Si Manjon, nang marinig ang kaguluhan, ay nagmadali sa pinangyarihan. Mabilis niyang naintindihan kung ano ang nangyari. Nang may halong taimtim na pagpapasya at bahagyang pagkakatuwa, dahan-daang humawi si Manjon sa mga naguguluhang duplicate, kinuha ang mahiwagang palayok, at, nang may tahimik na pakiusap sa Doka Ebi, maingat na naglagay ng isang bato sa loob. Sa himala, tumigil ang palayok sa kakaibang pagpaparami nito, at ang maraming Master Kim, na hindi na lumalabas, ay tahimik na nakatayo ng naguguluhan, napapalibutan ng ginto at maliliit na bato. Si Manjon, nang may kabutihan sa kanyang puso, ay hindi na pinarusahan pa si Master Kim. Sa halip, iniuwi niya ang palayok,
Kinikilala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa mahika, kundi nasa puso ng may-ari nito. Si Master Kim, lubos na napahiya at nalunod sa sarili niyang kasakiman, ay napilitang ibahagi ang kanyang bagong tuklas na ginto sa nayon upang mapawi ang kaguluhan, isang matinding aral na natutunan ng kanyang maraming sarili. Mula ng araw na iyon, patuloy na namuhay sina Manjon at Hana ng mapayapang kasaganaan, ginagamit ang mahiwagang palayok upang makinabang hindi lamang sila, kundi ang buong nayon. Nagpatayo sila ng isang maliit na paaralan, tumulong sa pagkukumpuni ng mga tahanan, at sinigurong walang magugutom. Ang mahiwagang palayok ay nanatiling isang sikreto, isang tahimik na patunay sa kapangyarihan ng dalisay na intensyon. Si Master Kim, napakumbaba at nagbago dahil sa kanyang kakaibang pagsubok, ay natutunan na ang tunay na yaman ay hindi nasa walang katapusang pag-aari, kundi sa pagkabukas palad at isang mabuting puso. At kaya, umunlad ang lambak, isang maayos na patunay sa hindi natitinag na kabutihan ni Manjon at sa banayad na kapangyarihan ng mahiwagang palayok. Ang kwento ni Manjon at ng mahiwagang palayok ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi natatagpuan sa kung ano ang ating iniipon, kundi sa kabutihang ibinabahagi natin at sa pagmamalasakit na ibinibigay natin sa iba. Ang kasakiman ay maaaring magbigay ng panandali ang kasiyahan, ngunit ang dalisay na puso ay nagdudulot ng walang hanggang kagalakan at nagbabago hindi lamang ng ating sariling buhay, kundi pati na rin ng mundo sa paligid natin. Kung ikaw ay naantig sa kwento ni Manjon at sa mahika ng Doka Ebi, mangyaring ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa mas nakakabighaning Koreanong folktales, at ibahagi ang iyong paboritong bahagi sa mga komento sa ibaba. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa amin na bigyang buhay ang mga walang panahong kwentong ito. Salamat sa panunood.